So guys, tip of the week nga muna tayo. Ang tip of the week is you should divide the workload to multiple AI. Gaya na nga lang nito, nagawa tayo ng AI travel agent na kayang gumawa ng newsletter for a specific 4 days, 3 nights island itinerary na ang pinili natin ay El Nido. So nagpagawa nga tayo sa kanya ng 4 days, 3 nights island itinerary, i-research niya yan and magpupull din siya ng mga photo para ilagay at maging engaging yung newsletter natin. Yan nga, nag-research siya ng top attractions, i-research niya kung kailan yung best month to visit, and also the local foods to try there. And then, ibibigay nga niya yung day 1, day 2, and so on na suggestion from our tour. And hindi lang yan, sa dulo, ilalagay pa niya dyan yung call to action kung gusto niyo mag-request o nakatanggap ng newsletter ng custom itinerary, and of course, our social media pages here. Ngayon guys, kung lahat ng workload na yan ay ipapasok nyo sa AI na isa lang, malilito itong AI nyo kasi siya pa lang to orchestrate other AI ay may mahabang system prompt na. Ngayon, imagine guys, kung idadagdag nyo pa dyan yung rule natin how to research, so nandyan yan. Tapos, idadagdag pa natin yung rules natin on how to get the photos at merong certain output, medyo mahihirapan na yung AI natin kung siya lang ang mag-handle lahat ng tools na nandito. And then, to write a newsletter which is more complicated kung siya rin ang mag-handle at isang AI agent lang, tapos kailangan niyang intindihin kung ano ba dapat ang HTML format ng isang newsletter sa Gmail or email is ma-overwhelm na yung AI natin kahit ganong kalakas pa yung inyong model. So, ang tip for the day guys ay i-distribute nyo yung workload, especially ngayon na pwede ka nang gumamit ng AI as a tool sa N8N. Ngayon, kung gusto nyo makuha yung workflow na to guys, download nyo lang sa ating beginner course 4.3 and nandun na rin yung tutorial kung paano ko bang binuo yung AI agent nito. Yun nga lang ang tip natin for the week. Tandaan mga lakwacheros, less manual work, more lakwatsa.